Good evening, Mr. Mark Isleta Jr. Thank you for your time and kindness, and also thank you for accepting our request for interview. My name is Jonathan Biernes, and this is my classmate, Cedric Olaira, and also my classmate, Janric Ilo. And we are from Philippine Christian University Dasmariñas campus. This interview talks about multicultural diversity to the workplace within the tourism industry. For our first question, can you share an experience where you successfully navigated cultural differences within a team or with clients in the tourism industry? What strategies did you use? Sa aking nakaraang tungkulin na nagtatrabaho sa industriya ng pagbabarko, nakikita ko ang isang sitwasyon kung saan ako ay upang inabigate ang mga kultura na pagkakaiba-iba habang gumagana sa isang iba't ibang kupunan ng mga kasalahan at makipag-ugnayan sa mga kliyente mula sa iba't ibang background. Malinaw na komunikasyon sa loob ng team na nag-aalok sa kahalagahan ng pagpapabahagi ng mga perspektibo at mga ideya ng walang takot sa paghuhukom. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kapaligiran na kung saan ang lahat ng tao ay nahati sa pagpapahayag ng kanilang mga point of view, ay able sa brainstorm creative solution na accommodate sa iba't ibang mga kulturang references. Second question, how do you think multicultural diversity impacts the customer experience in the tourism sector? Multicultural pagkakaiba ay nangangailangan ng isang mas mataas na antas ng kulturang sensitivity at awareness sa mga professional na ating industriya. Ang pag-unawa at paggalang sa mga kasanayan, tradisyon at mga patakaran ng iba't ibang kultura ay mahalaga para magbigay ng isang kumpletong at mapaki-pakinabang ng kapaligiran para sa mga bisita na mula sa iba't ibang mga background. What steps do you take to ensure inclusivity and respect for cultural differences among your team members? I-encourage ang bukas na komunikasyon sa loob ng team. Lumikha ng isang ligtas na lugar kung saan ang mga miyembro ng team ay masaya na ibinabahagi ang kanilang mga karanasan, mga perspektibo at mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pag-unlad ng isang kultura ng bukas na dialogo, maaari namin tumulong proaktibong sa mga kultura, maling kahulugan at mga konflikto. Pagbutihin ang pagkikipag-ugnayan at pag-unawa. Describe a situation where cultural misunderstanding occurred in your workplace. How did you handle it, and what was the outcome? I-organize ko ang isang cultural sensitivity training session para
sa buong koponan upang lumago ang awareness ng iba't ibang mga estilo ng komunikasyon at kulturang norms. Ang session na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano ang mga pagkakaiba-iba sa kultura ay maaaring maapektuhan ang mga dynamic sa lugar ng trabaho at emphasize ang kahalagahan ng empatya, paggalang at paglinaw isip. In what ways can a tourism company leverage cultural diversity to enhance its services and competitive advantage? Ang pagkuha ng multilingual na mga kasamahan na maaaring makipag-ugnayan ng epektibo sa mga bisita sa kanilang sariling wika ay maaaring mapabuti ang karanasan ng customer at makakuha ng mas malawak na hanay ng mga internasyonal na kliyente. Ang kakayahan na magbigay ng tulong at impormasyon sa maraming wika ay nagpapakita ng isang commitment sa pangkalahatan at kasiyahan ng customer. How do you stay informed about different cultural norms and practices relevant to the tourism industry? Ang pag-iingat sa iba't ibang mga patakaran at kultura na may kaugnayan sa industriya ng turismo ay mahalaga para magbigay ng mahusay na serbisyo sa customer at lumikha ng mga memorable na karanasan para sa mga mamayan mula sa iba't ibang background. Nag-aral ako sa mga professional na pag-unlad ng workshop, seminar at training session na nakatuon sa kultura na kapangyarihan, pagkakaiba-iba at pag-iisip sa industriya ng turismo. Ang mga session ay madalas magbigay ng mahalagang pananaw, practical na mga estrahiya at kaso ng mga pag-aaral na mapalawak ang aking pag-unawa ng mga kultura ng pagkakaiba-iba at mga implikasyon nito para sa turismo. What role do you believe language plays in managing multicultural diversity in the workplace, and how do you address language barriers? Ang kahulugan ng wika ay nagbibigay daan sa mga miyembro ng koponan na maunawaan at sumasang-ayon sa mga perspektibo, karanasan at kultura na one sense ng isa't isa. Ang epektibo ng komunikasyon ay humahantong sa pakikipagtulungan, pagkakasama-sama at pakikibaka, pag-aalok ng isang positibong kapaligiran ng trabaho na kung saan ang iba't ibang mga tinig ay hinahalaga at naririnig. Can you discuss any specific policies or program you have implemented to promote multicultural diversity in your previous roles? Inilagay ko ang mga programa ng mentoring na pinagsama ang mga empleyado mula sa iba't ibang mga kultura, background upang mapagmahal ang pag-aaral sa paglipas ng kultura at professional na pag-unlad. Ang mga relasyon ng pagtuturo ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pagbabahagi ng kaalaman, pagbuo ng kakayahan at karera advancement, habang din ang pagpapalakas ng pag-unawa at kolaborasyon sa pagitan ng mga kultura. How do you approach training and development to ensure all employees are culturally competent and sensitive? Mga barrier sa komunikasyon
Ang mga pagkakaiba-iba sa wika at iba't ibang mga estilo ng komunikasyon ay maaaring magdala ng mga problema sa epektibong komunikasyon at kolaborasyon sa pagitan ng mga miyembro ng koponan mula sa iba't ibang kultura. Diskriminasyon at pakikipagpid sa trabaho. Ang diskriminasyon, pakikipagtulungan at microaggression batay sa kultura o etniko ay maaaring lumikha ng isang kaaway na kapaligiran sa trabaho ay may negatibong epekto sa moralidad, production at kalusugan ng mga empleyado. What do you consider the biggest challenge and opportunities in managing a culturally diverse workforce in the tourism industry today? Ipinahahalagaan ko ang patuloy na pag-aaral at pagpunlad ng mga pagkakataon upang matulungan ang kultura na kakayahan at sensitivity sa paglipas ng panahon. Ito ay maaari maglalaman ng mga workshop, seminars, webinars, online na kurso, peer mentoring programa, at self-directed pag-aaral ng mga pagkukunan ng pinahihintulutan ang mga empleyado na patuloy na magpalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan sa kultura at kapangyarihan sa kanilang sariling bilis.